Muli po pagbati ng isang mapagpalang hapon sa lahat, sa aking mga kapatid sa iglesia, at maging sa aming mga bisita na sa bulwagang ito ngayong hapon. Maging sa mga tumutunghay sa amin sa Facebook, purihin ang Diyos na meron tayong ganitong gawain para makapagpahayag muli ng katotohanan ng Kanyang salita. Tayo ngayon ay nasa ikalawang kalahati na ng buwan ng Pebrero. Napakabilis, parang kailan lang, bagong taon. Ngayon ay February 16 na. Pero ayon sa kasaysayan, 57 years ago, ay ang unang tawag sa 911 sa US ay nangyari. 57 years, kasing edad ko. Noong February 16, 1968, ang isang congressman, si Representative Rankin Fight, Speaker of the Alabama House, made the first call dun sa 911 sa US. Siguro, karamihan naman sa atin alam pag sinabing 911. Ito yung emergency number or the number to dial pag meron ng isang tao, ang citizen nila ay nangangailangan ng tulong. At tunay nga, dito sa 911 na to, ano man ang sitwasyon mo, kung halimbawa ikaw ay may medical na kondisyon, kailangan mo ng tulong, nasusunog ang bahay mo, may magnanakaw, o kung ano pa man, maaari kang tumawag sa 911. At napakaganda nitong ginawang ito ng Estados Unidos. Sabi nga sa data ngayon, 98% ng kanilang mga mamamayan, maging ang kanilang karatig bayan na Canada, ay gumagamit na ng 911. At tunay nga, kung meron kang ganito ay maganda. Ano? Hindi natin alam kung ano ang nagbunsod nito. Ngunit malinaw na sa ganitong klaseng mga endeavor ay nandun ang malasakit sa kapwa. At hindi natin alam kung ano yung malasakit na yun. Maaring may concern ka lang talaga sa kapitbahay mo, sa kapwa mo tao, pero hindi malinaw kung yan ay nagmula sa pag-ibig. At dito natin makikita ang pagkakaiba. Dito sa 911 na to, pwedeng mag-fluctuate to pag pumalpak ang kanilang teknolohiya or kahit sabihin natin nakatawag pero hindi available yung mga doktor o yung kailangan nilang ahensya, ay merong hindi darating na tulong agad-agad. Diyan ang pagkakaiba pagdating sa pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos na to, na tinatalakay natin ngayong buwan ng Pebrero dahil hindi natin kinukonsider talaga na buwan ng pag-ibig ang Pebrero, pero bilang nakagawian na natin, dahil kanina sa opening na Valentine's, ay magandang nagagamit natin ang ganitong klaseng pagkakataon, ang pag-usapan ang patungkol sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Maraming katangian ang biyaya ng pag-ibig ng Diyos. Maraming katangian ang pag-ibig ng Diyos. At ang isa nga dito ay ang biyaya niya na hindi lamang nangyayari dahil sa malasakit, kundi bunga ng kanyang kadakilaan. At gaya nga na nasabi ko kanina, sa 911, maari may pag-ibig doon, pero the fact that it fluctuates, hindi yan natin maihahambing sa pag-ibig ng ating Diyos. At yan ang tutunghayan natin ngayong hapon. Pag-usapan na natin yung ilang mga katangian, pero ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang mapagbiyayang pag-ibig ng Diyos. At ngayong hapon, may babasahin tayong dalawang setas sa Lumang Tipan at sa Bagong Tipan kung saan makikita natin kung paano ipinamamalas ng Diyos ang kanyang mapagbiyayang pag-ibig. Samahan niyo po ko sa aklat ng Deuteronomy, Kabanata 7, babasahin po natin ang talata 7 hanggang 9. Deuteronomy chapter 7, verses 7 to 9, at pagkatapos po nun, ay pupunta po tayo sa aklat ng Roma. Ang babasahin naman po natin ay ang chapter 8, verses 28 to 30. Do ang focus verse natin ay ang verse 28. Samahan niyo po muna ako sa Deuteronomy 7, 7 to 9. Ito pang sinasabi, kayo'y inibig at pinili ng Panginoon, hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alinmang bayan, ni sapagkat kayo ang pinakakakaunti sa lahat ng mga tao, kundi dahil inibig kayo ng Panginoon
at kanyang tinutupad ang pangako sa kanyang ipinangako sa inyong mga ninuno. Kaya inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay at tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ng Faraon na hari sa Ehipto. Dahil dito, kilalanin niyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa kanyang mga utos hanggang sa 1,000 salinlahi. Tumulan po tayo sa aklat po ng Roma, Kabanata 8. Babasahin po natin ang talata 28 hanggang 30. Romans 8:28 to 30. At nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sapagkat ang mga nakilala niya nung una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yung mga tinalaga niya ay Kanya namang tinawag at mga tinawag niya ay tinuring niyang ganap at ang mga tinuring na ganap ay niluwalhati din naman niya. Ito po ang pinagpalang salita ng ating Diyos. Kaya nga nabanggit ko kanina, tinatalakay natin ang pag-ibig ng Diyos at marami nga itong kamanghamanghang katangian. Ito naghihiwalay at nagpapaiba sa Kanya sa pag-ibig na naiintindihan at pinapakalat ng mundo ngayon. Na malimit, alam natin, napakababaw at hindi nagtatagal. Yan ang malinaw na mensahe na dapat ipakita sa mundo, ang pag-ibig ng Diyos. Dahil alam natin, yung mga pag-ibig na nakita natin ngayon, pag yan ay nawala, ay hindi maganda ang nagiging epekto sa isang tao. Natutunan natin sa dalawang nakaraan nating mensahe, ang pagkakaiba niya. Doon nga na sinabi, ang tunay na pag-ibig na nagmula sa Diyos ay dalisay at bilang ipinamalas sa atin, ay pinamamalas din dapat natin sa ating mga kapatiran. At doon naman sa ikalawang mensahe na ating tinalakay nung makabilang linggo, ay nakita natin kung saan ang habag ng ating Diyos ay naging malinaw na tanglaw sa madilim niyang pagkapuot dahil sa kasalanan at maging sa gitna ng katahimikan. Na kahit nasa gitna ng katahimikan, ang isang tao at tila hindi nagpaparamdam ng presensya ng Diyos, ay makakaasa siya na hindi siya tinatalikuran ng Panginoon. At dahil yan sa kanyang katapatan. At ang katapatan ng ito ay pinapakita, ay pinamamalas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dakila o mapagpalang biyaya na ating nararanasan tuwina dahil sa dalisay na pag-ibig. At dito nga, sa binasa natin ay nakita natin yon, no? Sinabi nga doon sa Deuteronomy ay dahil lamang sa pag-ibig ng Diyos. At doon sa Roma ay doon naman makikita natin kung paano gumagalaw ang biyaya ng ating Panginoon. At dahil dyan, ito po ang mensahe na nais kong idalin sa inyo ngayong hapon. Ang pabor ng Diyos ay pinadadama sa hindi karapat-dapat sa pamamagitan ng kanyang mapagbiyayang pag-ibig. God's favor is extended to the undeserving through His gracious love. Ulitin ko, ang pabor ng pag-ibig ng Diyos ay pinadadama sa hindi karapat-dapat sa pamamagitan ng kanyang mapagbiyayang pag-ibig. Alam na natin ang background ng aklat ng Deuteronomy. Bagamat mahaba yan, ito ay kung titingnan natin, ito ay nagpapanariwa ng kautusan ng Diyos doon sa mga Israelita. Ang mga Bible scholars nga, tinatawag to na second law. Pag sinabing second law, meron ng naunang batas, yun yung Decalogue na kanina tinatalakay natin sa Sunday School. Pero hindi ibig sabihin yan, may pangalawang batas. Ito lamang ay pinapalinaw, parang ine-explain ng mabuti ni Moises sa kanyang pagsulat kung bakit ano dapat ang gawin ng mga Israelita bilang mga piniling anak ng Diyos. At doon nga makikita natin ay nagsimula ang pag-ibig ng Diyos. Ginagawa niya yon dahil siya ay may tipan
sa kanyang mga hinirang. Especially nung ibigay niya yung kautusan doon sa Mount Sinai. Ang tipan ay nagsisilbing bigkis o bond sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga tao. So malinaw, pag sinabing tipan, hindi tao ang pinagmumulan nito, kundi ang Diyos lamang. Ito ay nagmula kay Yahweh at ito ay kumakatawan sa kanyang matatag na pag-ibig para sa kanyang mga tao. At dito nga sa binasa natin, may malinaw na ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili sa kanila, ito sa mga tao, sa kakaibang relasyong ito. Hindi dahil sa katuwiran o lakas ng mga Israelita. Yun nga yung sinabi. Yun yung nabasa natin. Hindi sila malakas na lahi. Kung titingnan natin sa bukana pa lang o panimula pa lang ng chapter, binanggit na doon yung mga ibang lahi. At yun ay alam natin, kalaban ng Diyos. Ngunit sa gitna noon ay nangibabaw pa rin ang pag-ibig ng Diyos dahil may tipan siya sa kanyang mga hinirang. Dahil sa kanyang soberanong kapangyarihan at kabutihang loob, ay kailangan to pa rin niya yon. At dahil ito ay sa pangako niya doon sa mga kila Abraham, kay Jacob at kay Isaac. Yun yung sinabi niya doon sa Genesis 15, 26 and 28, yung mga covenant niya, yan, ang kabutihan ng Diyos. Hindi niya tinatalikuran ang kanyang tipan o pangako. Ang tipan ding ito ang nagbibigay ng kahulugan sa kasalukuyan at nangangako ng pag-asa para sa hinaharap o future, gaya ng binasa natin sa Romans 8:28. At dahil dyan, makikita natin ano ang mga tinuturo ng Diyos sa mga katotohanan ito. Dalawang bagay ang gusto kong ibigay sa inyo. Una, ang pabor ng Diyos sa kanyang mga tao ay palaging hindi karapat-dapat. God's favor to His people is always undeserved. Yan yung malinaw na nakita natin doon sa Deuteronomy. At ang pangalawa, ang natatanging pabor o pag-ibig ng Diyos ay pinahayag bilang pagpili sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. God's special favor or love is expressed as election to salvation through His grace. Yan ang makikita natin sa Roma. Ulitin ko, ang natatanging pabor o pag-ibig ng Diyos ay pinahayag bilang pagpili sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Doon nga po sa una, yung ang pabor ng Diyos sa kanyang mga tao ay palaging hindi karapat-dapat. Alam na natin ang kasaysayan ng mga Israelita. Diba, doon pa lamang nung iniligtas na sila ng Diyos mula doon sa pagkaalipin sa Eksodo, ay nakita na natin kung gaano sila ka-ingrato. Despite sa malinaw na mga kautusan na kailangan silang sumunod, pero nakita natin yung kanilang tinatawag na cyclical sinning o pagsuway sa kautusan ng ating Panginoon dahil sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit sa gitna niya, nakita natin ay hindi basta-basta natinag ang ating Diyos. Ulit-ulit niyang pinaalala pa rin sa mga Israelita ang mga kanyang mga kautusan, bagamat sila ay hindi kapili-piling lahi. Uto pa rin ng Diyos ang kanyang pangako sa mga ninuno nila. Gaya ng sinabi ko kanina, may tipan siya kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At gaya ng sinabi, sila ay hindi malakas na lahi. No? Pwede naman pumili ng mas sikat na lahi o mas magagaling na mga tao ang Diyos, pero hindi. Dahil alam ng Diyos, meron akong tipan, meron akong kasunduan sa aking mga tao. At ang nagbubunsod niyan ay ang dakilang pag-ibig na Yahweh. Kung tutuusin ay dapat talikuran ng Diyos sa mga taong ito dahil sa kanilang matindi at talamak na pagkakasala. Ngunit malinaw na pag-ibig ng Diyos ang nagbunsod dito. Gaya nga ng sinabi sa talata 8, iniibig kayo ng Panginoon at kanyang tinupad ang pangako na kanyang ipinangako sa kanyang mga ninuno. Malinaw, ano? Kahit sa gitna ng kasalanan, pag-ibig pa rin na nangingibabaw sa Diyos. Di ba yan yung natutunan natin doon sa unang mensahe natin, yung dalisay niyang pag-ibig, nagsimula sa Kanya,
Hindi yung kayang lusawin, hindi yung kayang talunin ng kasalanan ng tao. At yun din, kung babalikan nyo ng ilang kabanata doon sa Deuteronomy 4:37, anong sinabi doon? At sapagkat minahal niya ang inyong mga ninuno at pinili ang kanilang mga anak pagkatapos nila. At inilabas ka sa Ehipto na kasama niya sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan. Everything is about the love of God. Ito ang pagtupad sa tipan ng biyaya na narinig natin kanina, yung covenant of grace, mahaba-haba yung talakayan natin kanina, dahil nandun na yung plano ng Diyos, yung plan of redemption, at nung ginawa niya nga yung tipan dito sa mga ninuno nila, ng mga Israelita, kina Abraham, kina Isaac at Jacob, nakasalalay ang kanyang pagiging Diyos kung hindi niya tutuparin to. Well, in fact, pwede naman niyang hindi tuparin Walang mawawala sa Diyos kung tutuusin. Ngunit ginawa niya ito sa gitna ng sakdula at walang pagpipigil na pagkakasala ng mga taong ito. So, gaya na sinabi ko, walang mawawala sa Diyos. Kahit hindi niya sundin o kahit hindi niya tuparin ang kanyang pangako o kanyang tipan. Pero malinaw na pinapakita rito na ang biyaya ay pag-ibig ng Diyos na tumutugon sa hindi karapat-dapat dahil sa pagkamakasalanan. Grace is God's love responding to unworthiness or unfitness due to sinfulness. Biyaya ay pag-ibig na tumutugon sa hindi karapat-dapat dahil sa pagkamakasalanan. Hindi na kailangan ng tao ang Diyos. Walang mawawala sa Kanya. Pwede na nilang i-enjoy yung kanilang fellowship nung Ama, nung Anak, at ng Banal na Espiritu. Ngunit dahil lamang sa Kanyang dakilang pag-ibig, ay pinaagos niya ang Kanyang mayamang biyaya. Kaya niya pinili ang mga Israelita. Imagine an inferior nation, maraming malalakas na mga lahi nun. Yan, kung titignan natin sa panahon ngayon, mas pinipili ng mundo ang mga kanyag na tao, ang mga kilalang tao, ang mga may posisyon na makapangyarihan, mayaman at kung ano paman, lalo na sa pagtatalaga bilang mga lider o pagrerepresenta ng isang ahensya o ng grupo. Yan ang mindset ng mundo ngayon. At kahit man sa ordinaryong publiko, ay ganyan ng pamantayan. Kahit may malinaw at questionable mga karakter, yun pa rin ang pinipili ng mga tao. At patuloy sila sa pagtangkilik sa mga tila makapangyarihang mga taong ito. Kaya kahit man may paglabag sa batas, kung halimbawa itong mga taong kanilang pinipili, may paglabag sa mga kasunduan, ay pinapayagan nila, tinotolerate lang nila. At dito natin makikita ang kaibahan ng Diyos. Hindi siya tumitingin sa mga nagmamataas, sa mga may kapangyarihan, o tila sa mga importanteng tao, ngunit sa mahihina o walang kapangyarihan. Nandun ang pabor niya. Naisip pa natin, sino ba tayo nung tayo ay nagwawalaw sa kasalanan? Paano ba nakarating sa atin ang Ebanghelyo? Dapat tayo ay siguro ngayon ay mas malala ang ating sitwasyon. Israelites, malinaw, it was born out of love. Kaya sila pinili. Dahil siya ay may tipan. Saan tayo makakakita ng ganitong klaseng Diyos? Salamat sa kanyang dakilang pag-ibig at biyaya na malinaw na pinamamala sa katauhan ng Panginoong Yesus. Ito ay bunga ng kanyang pag-ibig. Kaya sa nakikita nating mga bagay na ito, na tayo hindi karapat-dapat, at kanina nga nakita natin kung ano ang ginagawa ng maraming iglesia na pinapalabdaw ang Ebanghelyo, ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka nagiging malinaw na yun ay nangyayari at the backdrop of sin. Yan ang hindi na makita sa maraming iglesia ngayon. At pag hindi na nakita na yon, lalo nilang hindi mauunawaan ang kanyang mapagbiyayang pag-ibig.
Napakaraming iglesia ngayon, naalala ko na bago ako dumating dito sa GBC, nakwento ko na ata sa inyo yun, no? Kung nagamit ko na example. I attended one church, I was church shopping, I was in search for a good church. The preacher, muwa lang na isang libro sa economics, read one passage, at ang didiscuss na yung economic book. At dito yun, sa Los Baños. How much more sa ibang lugar? Kaya, eto maging hamon sa atin mga kapatid. Maging mapamatsyag ka sa kasalukuyang binabagong kahulugan ng biyaya na nakatuon sa kahalagahan o pagpapahalaga ng tao sa sarili. Be conscious of the current the definition of grace that orients to the importance or worth of man. Yan ang nangyayari ngayon. Ulitin ko, maging mapagmatsyag ka sa kasalukuyang binabagong kahulugan ng biyaya na nakatuon sa kahalagahan o pagpapahalaga ng tao sa sarili. It's all about man. Ang sinasabi nila ay, si Kristo ay namatay para sa iyo dahil ikaw ay mahalaga o importante sa Kanya. Oo, totoo yun. No? Pero hanggang doon na lang. Wala nang pagtatalakay patungkol sa kasalanan. Nakakalungkot mga kapatid. Kaya ang nangyayari, marami ang hilaw, ang pagkakilala sa Diyos. Dahil hindi nila nauunawaan ang dakilang pag-ibig ng Diyos, ang mapagbiyayang pag-ibig ng Diyos na patuloy na pinamamalas sa atin sa araw-araw. Kasi ang nakikita lang nila, pag maganda ang pakiramdam. Pero pag nawala na yung magandang pakiramdam na yon, wala na ang Diyos sa kanila. At guilty ang maraming iglesia dyan. Ngunit kahit sa gitna nito ay makikita pa din natin na hindi lang ang pagpapaalala ng Diyos ang ginagawa niya pagdating sa kanyang biyaya, kundi ang walang humpay din na pag-aaruga sa mga kanyang niligtas. Ito nga ay dahil sa biyaya. Ito ay bakit? Upang maisakatuparan niya ang kanyang layunin at walang iba kundi ang tipan sa kanyang mga hinirang. At dito tayo pupunta sa ating ikalawang punto. Anong sinabi ko? Ang natatanging pabor o pag-ibig ng Diyos ay pinahayag bilang pagpili sa kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa panimula ng kabanatang to ng Roma ng 8 patungkol sa panibagong buhay ng isang mananampalataya na nakay Kristo na, kung saan ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya na. Idiniin pa niya na ang naghihintay na kaluwalhatian sa mga iniligtas ni Kristo kung saan sila ay kabahagi ng kaharian ng Diyos. Natutunan natin yan nung tinalakay natin ng Efeso, di ba? Yung spiritual blessings ng Panginoon sa Ephesians 1, in the longest sentence in the New Testament, if not in the Bible, yan ang isang magandang pagpapala ng Panginoon na ibinigay sa atin. Ngunit hindi nangangahulugan na sila ay ligtas na sa mga pagsubok na mararanasan gaya ng sinabi doon sa talata 17. Hindi na natin binasa yan, no? Simula talata 17 nitong aklat ng Roma 8, basahin natin ng dire-diretso, pinapakita na ron na ang bawat mananampalataya, bagamat kasama mo ng banal na Espiritu, bagamat na kay Kristo ka na, ay marami ka pa ring pagdaraan ng pagsubok. Yan din ang narinig natin kanina sa ating Sunday School. Ang lagi nating narinig, simul justus et peccator. Dahil tayo makasalanan, kailangan din nating anihin yung mga kaparusahan o disiplina ng ating pagkakasala. At dito nga, sinabi nga ng apostol na mga pagsubok ng mga ito na mararanasan ng mananampalataya ay hindi may kukumpara sa kaluwalhatian na naghihintay sa kanya sa kalangitan. Nagdudusa tayo ngayon. Kahit gaano ka, sabi natin ka-faithful, katapat sa Diyos. Pero alam natin, wala sa atin ang hindi dumadaan sa pagdurusa o sa pagsubok. Kaya sa pagtalaga ng banal na Espiritu sa mga mananampalataya ay malinaw na ipinapakita ng Diyos
ang kanyang biyaya bilang kaagapay sa mga pagdaraanang pagsubok. Ito nga, para maisakatuparan yung kanyang layunin. Gaya ng sinabi sa verse 28, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa kanyang layunin. Di ba? May purpose ang Lord. Yun yung ultimate end, the fulfillment ng kanyang layunin. At ano ang layunin na yon? Sa sinabi sa verse 30, na sila na naging ganap ay malawalhati din gaya ni Kristo. Kaya yung mga sufferings, gaya sinasabi, hindi yan maikukumpara doon sa glorification na natamo natin dahil sa Panginoong Jesus. Ito ang katuparan ng layunin ng Diyos na sinimulan niya doon sa tipan pa lang. In fact, narinig natin kanina yung covenant of grace after the fall at nagkaroon ng tipan ng Diyos doon sa mga patriarchs, kay Abraham, na ngayon ay na-fulfill na sa Panginoong Jesus. Hindi lamang ito para sa mga taga-Israel. In-extend na ito sa mga taga-Hentil na kung saan tayo ay kasama ng lahing iyon. At ngunit gaya na sabi ko, madami pang pagdadaanan ang mga bawat mananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok na yan, tumitingkad ang biyaya ng ating. Gaya ng mga pagtatawid ng mga Diyos sa mga Israelita, makakaasa ang Kristiyano na siya ay hindi lulubayan o pababayaan ng Diyos sa kanyang lakad sa mundong ito. Pinangako mismo ni Kristo yan. Matthew 28:20, anong sabi niya? I will be with you through the end of age. So doon, may pangako na ang Diyos sa lumang tipan, ito, inulit at mas pinaganda pa ng Panginoong Jesus. The end of age. Narinig natin kanina yung sa ating Sunday school. Diba? Yung pinag-usapan natin, yung first coming and second coming, nandun tayo sa last days, kasama na natin ang Diyos. At dito makikita natin kung paano maingat na inaayos o sinasalansan ng Diyos sa mga pangyayari o lahat ng bagay sa paligid natin para sa ating kapakinabangan. Bagamat hindi malinaw na pinahayag dito sa 28, all things work together for good. Napakagandang talata niyan, di ba? Ang namumunong kaisipan dito sa talatang ito ay nasa soberanong pag-ibig at karunungan ng Diyos ang lahat ng mga bagay o nangyayari upang magkaisa at mag-ambag upang makamit ang kanyang layunin. So yun. Lahat na nangyayari, under yon sa sovereignty ng Diyos, ng kanyang karunungan, at yon sinasalansan niya isa-isa. At pag nabuo na yon, doon makikita ang ganda ng mga bagay na to. Lalong-lalo na tuwing oras ng pagsubok. At ginagawa niya yon bilang pagtutupad sa kanyang tipan. So malinaw na ang pagtutugma ng lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ng mga mananampalataya ay niloob ng Diyos upang hindi mabigo ang kanyang planong pagliligtas. The working of all things for the believer's good is allowed by God because His salvific plan cannot be frustrated. Ang pagtutugma ng lahat ng mga bagay para sa ikabubuti ng mga mananampalataya ay niloob ng Diyos upang hindi mabigo ang kanyang planong pagliligtas. Ang galing, di ba? Nandun na yung kanyang andito na yung pagliligtas ko. At anuman itong mga nangyayaring ito, as various as they may be, as challenging as they may be, ay sinasalansan. Kahit gaano katindi ang pinagdadaanan ng isang Kristiyano, na minsan ay maaaring naiisip na rin niya, baka ito ay gawa ng dyablo. Diba? Alam natin yung account kay Job, pinayagan ng Diyos.
And Job probably would have known it. Ngayon, kasama niya ang Panginoon eh. Pero noong panahon na yon, wala siyang idea. Ngunit sa gitna nun, pinipigilan ng Diyos ang masamang hangarin ng dyablo at maaaring gamitin niya ang mga kasalanan ng iba, our sin, and even the sin of others, para sa ating sanctification, maging ang ating sariling kamangmangan upang magtulungan, upang isulong ang kanyang maluwalhati at mapagmahal na layunin. Imagine, pinapayagan ng Diyos. For an ordinary person na hindi alam ang Ebanghelyo, hindi alam ang pag-ibig ni Kristo, anong sasabihin? Bakit wala naman akong kasalanan eh? Di ba yan ang ginigiit ni Pelagius? Pero hindi. Naandun ang mayamang habag, ang biyaya ng Panginoon. Hinahayaan niya na tila minsan ang kasalanan ay magtagumpay upang matikman ng mananampalataya ang kapaitan nito at malaman kung gaano kasakit at kung gaano ito kasama upang dumating tayo sa punto na mapuo tayo dito. Yan yung nakita natin kay Jeremias, di ba? Last time, nakita niya kung gaano kapait ang bunga ng kasalanan, pero nakita niya na andun pa rin ang pag-agapay ng Panginoon. So lahat ng pinakamasahol na nangyayari sa isang mananampalataya, pinapayagan ng Diyos. Para matuto tayo, para makita natin kung gaano kasama at dumating sa punto na mapuo tayo dito ayon sa biyaya niya. Sabi nga ni John Murray, through the lens of Christ-likeness, suffering and evil in God's hands can be transformed to an instrument of grace. Ganda na sinabing yun ni John Murray sa kanyang commentary. Through the lens of Christ-likeness, suffering and evil in God's hands can be transformed to an instrument of grace. So, sa isang binago ni Kristo, yung nagpapakabanal, nakikita niya ang mga pagdurusa at ang mga kasamaan. Nasa kamay pa rin ng Diyos. Ginagamit para sa kanyang mapagbiyayang pag-ibig. Marami sa mga bagay na bumubuo ay masama sa kanilang sarili. At dahil sa kahanga-hangang karunungan at biyaya ng Diyos, kapag pinagsama-sama ang mga ito, ay ginawa para sa ating kabutihan. Sa huli, walang isang detalye ang nangyayari para sa kasasama ng kanyang hinirang. Diyan gumagalaw ang kanyang mayamang biyaya. So napakaganda mga kapatid. Naintindihan natin, mahirap tanggapin. Tao tayo, we are frail, we are weak, mahina tayo, konting sakit lang ng ating kamay, o meron lang magtampo sa ating miyembro, o magbigay na accusation sa iyo, aangal na kagad tayo. Yan ang totoo sa bawat mananampalataya. Pero anong sinabi ng Panginoon? Lahat na ito ay ginagamit para ipahayag kanyang dakilang pag-ibig, mapagbiyayang pag-ibig. Kaya itong hamon ko sa inyo mga kapatid, sa bawat isa sa atin, tingnan mo sa diwa ng kaligtasan ang pabor na biyaya na iyong natanggap at hindi lamang sa kagaangan ng pakiramdam o sentimiento. Look at the favorable grace you have received in the spirit of salvation and not just in the ease of feeling or sentiment. Tingnan mo sa diwa ng kaligtasan ang pabor na biyaya na iyong natanggap at hindi lamang sa kagaangan ng pakiramdam. So, ganan ng mundo ngayon, gusto masarap ang pakiramdam. Yan ang gusto nila. Dapat ay malinaw sa atin ang mensaheng ito at hamunin din tayo na basahin
unawain at ihasik ang ebanghelyo'ng ito ng kaligtasan ni Kristo na nagbibigay diin sa kanyang mapagbiyayang pag-ibig ng Diyos. Hindi na yung mga pag-ibig. Hindi ko sinasabing masama yung mag-express ng pag-ibig sa kapwa. Pero dapat pag-ibig ng Diyos. Ito itong mapagbiyayang pag-ibig. Yan, mas nagmamagnify yan sa oras ng pagsubok. Babasahin natin ang Biblia, yung account ng mga tao ng Diyos. Lalo na yung mga apostol. They were, naalala ko, ito na tulong ni Pastor, the lot of the believer is suffering. Hindi ibig sabihin nun, wala na tayong mararanasang maganda. Meron, marami tayong ma-appreciate na magandang ginagawa ng Diyos. If we try to understand yung journey ng mga mananampalataya sa banal na kasulatan, they all underwent severe trials because doon nakita ang kinang ng biyaya ng ibig na. Sana maging malinaw ito sa atin. Hindi yung masarap lang ang pakiramdam. Ito ba inapapadama natin sa kapatid, sa mga kaibigan natin? Pag tinitignan mo yung mga kaibigan mong hindi mananampalataya, do you feel the misery that they are about to suffer? Kung mamatay sila, na wala ni Kristo. Marami akong narinig. May mga kaibigan ako na nagsishare sa akin ng mga struggles nila. They know na ako isang Kristiyano. Sabi sa akin, pwede mo ba akong ipanalangin? I do that in private. Sabi ko, sige, isasama kita. And by the grace of God, hindi sa inangat ko sarili ko, no? And by the grace of God, sinasama ko talaga sila. And later on, mababalitaan ko na lang, ay salamat, okay na si Kuya. But, hindi ako tumitigil dahil alam ko hindi pa siya mananampalataya. And I pray na sana makita nila ang biyaya ng inakalaan sa kanila. Sana ganito ang laging mithiin natin. Tayo na hindi malakas na lahi, na hindi kilala, inibig ng Diyos, gaya ng ginawa niya sa mga Israelita, pero ibinigay ang yan. Bakit? Dahil tuto pa rin niya ang tipan niya. Pangako. Sana malinaw to rin sa mga hindi mananampalataya. Paulit-ulit na ang iglesyang ito. Ngunit makakaasa kayo na hindi magsasawa ang Grace Baptist Church sa mayamang biyaya ng Diyos ang paanyaya sa inyo na lumapit kay Kristo. Para kayo man ay hindi lamang ang karaniwang biyaya ang marinig nyo, ang matanggap nyo, kundi ang nagliligtas na biyaya mula sa Diyos. Ang gagamitin kong example na bilang aking pangwakas ay mula sa isang movie. Hindi ito mukala sa isang aklat. Gusto ko yung narinig kong kanilang isang statement. Mamaya ko na sasabihin yung title ng movie, but some of you probably have watched this. The greater the cause, the greater the suffering. May nakakatanda sa inyo nun? Ito is sa Mission Impossible 6, Fallout. Tom Cruise. Okay? The greater the cost, the greater suffering. Yung mga kontrabida rito, ang layo nila is to eliminate 1/3 of the world dahil gusto nilang magkaroon ng mas maayos na mundo. So they plan to detonate nuclear bomb dun sa China, India, Pakistan. That will eliminate 1/3 population. So, maaring may maganda silang layunin, matinding suffering, medyo matindi yung cause, pero mali. Pero hindi ganun ang Diyos. May mas matindi siyang cause. Yun ay ang magligtas sa lana. Ito pa rin ang kanyang tipan. Pero ang sinabi kanina, suffering, katiting lang. Ganan, kaganda. Pag-ibig ng kanyang biyaya. So, salamat sa Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, mga ordinaryong tayo ay isang speck lang ng gabok
sa mundong ito o sa kalawakan. Pero inibig niya, natagpuan, pinili niya. Sana ito ang maging pervasive na diwa sa atin. Balisay niya pag-ibig, ipinamalas, naaruga tayo. Lahat ng antas ng ating buhay, hindi lamang sa oras ng pagsubok, kanyang dakilang biyaya ay laging laan sa atin. At yan nga, ang tema ng ating aawitin, dahil meron tayong matibay na sandigan, tayo ay mayayanig. Maaring tayo ay magupo, madapa, ngunit meron tayong aas. Yung muog ng ating pananampalataya, ang Diyos na tapat, ang Diyos na tumutupad sa kanyang pangako, ang Diyos na tumutupad sa kanyang tipan, at ang Diyos na nagbibigay ng mapagbiyayang pag-ibig. Awitin po natin ang ating himno ngayong hapon, Kay Tatag na Sandigan. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O aming dakilang Diyos at banal na Amang nasa langit, tunay nga hindi namin kayang arukin ang kadakilaan ng inyong dalisay na pag-ibig. Pag-ibig na patuloy na pinamamalas dahil sa inyong mayamang biyaya. Salamat nga po aming Ama sa katotohanan ng inyong salita na napapaalala sa amin na kami ay hindi karapat-dapat tumanggap ng pabor mula sa inyo. Ngunit pinakita nyo sa inyong dakilang salita kung saan ang mga Israelita na hindi malalakas na lahi ay inyong pinili para ang inyong tipan ay may sa katuparan gaya ng pinangako nyo sa kanilang mga ninuno. Ipang pinamalas nyo sa amin, Panginoon. Kami na mga makasalanan na hindi karapat-dapat abutin ng inyong biyaya ay narito ngayong hapon patuloy nakakarinig ng paalala ng inyong salita. Nawa, Panginoon, maging malinaw sa amin ang pag-ibig na ito. Ang pag-ibig na patuloy na tinatabunan ng mga kamalian, ng mga kamunduhan, ang pagmamataas sarili, ang nangingibabaw, at ang hindi pagpapasakop sa inyong kalooban ay nakakalungkot na malawakan nangyayari sa aming kapaligiran. Ngunit salamat po sa iglesyang ito, Panginoon, na natutunghayan namin ang inyong mabuting salita. Sana patuloy niyong pinamamalas sa amin sa gitna ng mga pinagdaraanan namin. Kami ay mga mahinang nilalang, Panginoon. Ngunit sa inyong katotohanan na inyong salita, ang mapagbiyayang pag-ibig ay laging sumasa amin. Ibinigay niyo na sa amin ang inyong banal na Espiritu na palagi namin kasama. Kaya't anuman ang aming pinagdaraanan, kagaangan man, kapighatian man, pagsubok, ay laging naandyan ng pagsasalansan ng mga bagay na ito para sa aming kabubuti upang makita namin ang katotohanan ng pagtutupad nyo sa inyong pangako. Naway doon namin salaminin, Panginoon, tuwing kami ay nanlulumo, nanghihina, na kami ay tinataas nyo sa gitna ng aming patuloy na pagkakataon. Maraming salamat po, aming Ama. Kami ay nakikinabang, Panginoon, sa mayaman yung biyaya na lagi namin kaagapay sa aming pang-araw-araw na buhay. Nawa ang biyayang iyang, Panginoon, ay magtulak sa amin. Ang pag-ibig ay magtulak sa amin. Bigyan kami ng kalakasan na ibahagi namin sa aming mga kapatiran, lalong-lalo na sa mga wala pa kay Kristo. Naway makita namin kung gaano magiging miserable ang kanilang kahihinatnan na dapat sinapit namin. Ngunit kami ngayon ay pinili nyo. Naway magbunsod sa amin ito ng kasigasigan upang ipahayag ang ebanghelyo na may katapatan. Di ipakita ang aming mga sarili, kundi ang mukha ni Kristo sa aming kalagitnaan. Muli po maraming salamat po aming Ama
Nawa ay napuri ka namin sa buong maghapon, sa mga mensaheng hinayaan niyo na may pahayag, ang mga natutunan namin maging sa mga Sunday School, Panginoon. Tunay na ito na naging kapakinabangan sa aming mga kaluluwa. At nawa ay lalong magpaningning na inyong dakilang pangalan. At inahalabilin namin sa inyo natitirang gawain sa hapong ito. Naway patuloy niyong isugon yung banal na Espiritu at maging mabunga ang aming pagpupulong. Maraming salamat po aming Diyos at ang lahat ng ito ay tinataas po namin sa inyo. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.